tayong lahat. Magandang umaga. Pinabati ko ang lahat. Bawat isa sa inyo. Masasabi ko sa umagang ito, sa araw na ito, napakapalad po ninyo. Napakapalad po natin. Dahil narito tayo, muli tayong kakatagpuin ng Panginoon. Alam natin na sa bawat pagtitipon, ang Panginoon ay pumapagitna sa atin upang katagpuin ang bawat isa. Palad tayo dahil tumanggap tayo ng kaligtasan o ang biyaya. Dahil ang biyaya ay maraming nilalaman. Dahil kung wala ang biyaya na tinanggap ng bawat isa, maaaring wala tayo ngayon dito. Amen ba mga kapatid? Dahil sa biyaya. Katulad ng panalangin ng ating kapatid kanina. Dahil sa biyaya, narito tayo. Naalay natin ang ating mga sarili sa Panginoon. At ang ginagawa natin ito ay mayroon tayong uuwian dahil sa biyaya. Kaya palakpan natin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Saan, pakita mo na yung ating tatalakayin sa araw na ito. Para hindi tayo mabitin, baka... Ayan. Dahil sa biyaya, ito ang kauwiin natin. Ito ang matatanggap natin. The hope of eternal life. Dahil kung hindi natin makakamtan ito, anong kabuluhan? Kaya nga tayo tumanggap ng biyaya upang magkamit ng kaligtasan at dito tayo tutungo. Upang ang pag-asa na ito ay naroon sa biyaya. Amen ba mga kapatid? Dahil kung wala ang biyaya, walang pag-asa. Ay nasasabi ko sa araw na ito, mapalad po tayo at tumanggap ng biyaya. Amen ba mga kapatid? Ilagay mo nga sa Titus chapter 3 verse 3. 7, verse 7. Verse 7 na lamang. For we ourselves, yan. Verse 7. That being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Upang sa pagkaaring ganap sa atin, sa pamamagitan ng kanyang biyaya, ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Amen ba, kapatid? Bago tayo magtapos sa munding ibabaw na ito ang makakaptan natin. From mortal to immortal. O ba makabahagi ng kaluwalhatian sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ang nasain ng bawat isa. At magtiwala po tayo. Huwag po tayo mag-aalinlangan. Maging malinaw po ito ngayon sa araw nito. Sana pagpalain ng Panginoon. Tayo po yung manalangin. Tumayo muna tayo. Ama namin Diyos na banal. Muli, nagpapasalamat po kami sa umagang ito, Panginoon. Ang pinagpalang araw na ito na muli aming binababa, aming nagpapakumbaba, Panginoon, muli sa araw na ito sa Panginoon. At patuloy po kami humingi ng kapatawaran sa mga nagdaang araw na naman na minsan nagawin na naman aming mga kaisipan, ang aming mga nagawa na hindi umayon sa iyong kalooban, Panginoon. Ngunit batid mo po, O Diyos, ang kaiputuran ng aming puso. Dahil nais po namin, ikaw ay mapaglingkuran sa pananampalataya. Ito po nakikita mo ang mga desire ng aming puso po, Panginoon. Sa kabila ng lahat ng aming mga pagkukulang, nariyan ka, Panginoon. Nandoon tinanggap namin ang biyaya at ito hindi magbabago, O Diyos, ang biyayang tinanggap namin mula sa iyo. Dahil ito ay magdudulot ng pagpapala sa bawat isa amin. Ama, aming hiniling, O Diyos,
sa araw na ito, muli mo pong basbasan ang bawat pangungusap na marinig ng bawat isa na maghahatid ang pagpapawala sa bawat isa sa amin. At ako, O Diyos, na nasa likuran ng pulpiting ito, gamitin mo lamang, Panginoon, na maging daluyan ng mga pagpapala. Ito po ang aming hiling sa mga dalangin. Purihin ka at sambahin ka. Salamat sa iyong biyaya, Panginoon. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. Magkakapong lahat. Thank you, Jesus. Ah, mag-aampisa tayo sa alam niyo, mga kapatid, ako'y nagbubulay-bulay, parati, dahil sa biyaya na lagi kong binubulay ito, na ito ba'y merong pagbabago? Ito'y maaari bang mauwi sa wala? Ito laging iniisip ko. Pwede bang magkaroon ng masayang? Maaari bang masayang ang biyaya nito na tinanggap natin? Napagbulay ko habang pinag-aaralan ko ito, merong kasiguraduhan. Dahil ang Diyos ang gumagawa para sa atin. Ang Diyos ay may panukala nito sa atin. Hindi natin kaya na gusto mong maging banal, maging sakdal sa harapan ng Panginoon. Matatanong ka ang bawat isa, meron bang kayanan ang bawat isa? Wala. Wala tayong kakayanan. Lahat tayo ay nagkasala. Lahat tayo ay ang bawat isa sa atin ay hindi karapat-dapat sa Panginoon. Ngunit ginawa ng Panginoon na maging karapat-dapat ang bawat isa. Dahil sa habag at pag-ibig ng Diyos. To the good pleasure of His own will. Yun ang ninais ng Diyos sa atin, sa ating panahon. Hindi tayo nabubuhay sa kutusan na katulad ng mga unang panahon. During the Old Testament law, tayo nabubuhay sa biyaya. True by the grace of God. At ang biyayang ito ay may dulot ng kasiguraduhan upang manahin natin ang buhay na walang hanggan. So, yun ang ninais ng Panginoon. So, God, we are predestined by God before the creation of the world. Narinig nyo kanina yung panalangin ng ating kapatid. Tayo nilalang na. Tayo ay nasa kaisipan na. Tayo nasa plano na ng Diyos bago palalangin ang mundo. Kaya nga sabi ko, iniisip ko lang ako. Sabi ko sa Panginoon, napakapalad po natin. Sa kabila ng lahat, mga naranasan natin, ako nga, nagpa-check up ako kahapon. Maaga, eto na naman, pag-akyat ko sa agdan, para akong mauubusan ng hininga na naman. Kasi matuyog-tuyog ang buko. Pero sabi ko, okay lang. Dala sa pagkatandaan. Ayos kong, dahil sa kalalagayan na minsan, nang tayo isilang sa mundong ibabaw nito, humarap muna tayo sa mga ibang katayuan sa buhay. Alam natin yan. Bago tayo nadako dito, bago tayo nagkaroon ng pagkakataon na makita paano natin nakamtan ang biyaya. Nakapamuhay muna tayo ng hindi umaayon sa katwiran ng Diyos. Ngunit sa pag-ibig at sabag ng Diyos, narito tayo mga kapatid. Ito'y kapaguran. Ako nga minsan sa pagbibis pa lang, napapagod na ako. O diba, minsan siyempre, alam mo na, mahirap. So, ibig sabihin, sa matagal na paglilingkod natin sa Panginoon, hindi natin inano yung kapaguran.
kundi kagalakan. Kagalakan parati ang ating na nararamdaman. Katulad Brother Robert, narito ngayon, kakalungkot minsan nang siya'y eto sa kalagayan niya. Pero naroon ang kagalakan sa kanyang buhay. Anuman mangyari, maglilingkod ako sa Panginoon. Dahil meron siyang alam na kung ano ang makakamtan. Yun ang totoong, yun ang realidad sa buhay natin. Ito'y may mga tiisin, katulad ng manugang si Jane. Salamat sa Panginoon na siyempre dumalangin din ako para sa Kanya. Salamat at nakatid ngayon. Nakadala ngayon dahil sa Kanyang naramdaman. At sana magpatuloy ang pagpapagaling ng Panginoon. Bawat may nararamdaman. Amen ba mga kapatid? Yun ang ating hiling sa Panginoon. Sabi dito sa Titus chapter 3 verse 3, pakitingin mo, mga kapatid, mag-umpis tayo. For we also were sometimes foolish. Tagalog na lamang kaya. Minsan tayo, sapagat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwail, mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa sarisaring masamang pita at kalayawan na nangapamuhay sa masamang akala at kapanagilian. Mga napuput at tayo nagkakapuutan. Walang hindi nakaranas nito. Lalo na ako. Na minsan nga nagbubulak, iniisip ko yung mga naranasan ko noon. Kaya, pero sa pag-ibig at habag ng Diyos, binabago tayo. Hindi pa man tayo ngayon totally na bago na. Pero, gagawin ito ng Panginoon sa atin. Total deliverance. Full adoption. Full adoption. Kaya, dito tayo, nadwa ko muna. Isilang tayo. Pero, plinano na tayo ng Panginoon. Tayo na pinili na ng Panginoon. Tayo ay tinawag ngayon upang tamasahin ang biyaya ng Diyos. Tuloy-tuloy natin, baka naman mabitin ako dito. Verse 4, ngunit kapag ang kabutihan at pagmamahal ng ating Diyos na nakapagligtas ay nalantad sa sangkatauhan. Mga kapatid, linaan na rin ng Panginoon. Ginawa rin ng Diyos na mailantad ito, maipahayag sa buong daigdig, sa buong kasangkatauhan. Pero, sa kanyang pagpili, sa kanyang pagtawag, bagamat ito'y inihayag niya at ito'y ipapahayag ang Ebanghelyo, ang mga salita ng Diyos, ipinapahayag si Jesucristo sa buong mundo. Pero, may pahayag man ito. Maraming hindi tatanggap ng biyaya. Maraming hindi tutugon. Kaya mga kapatid, pasalamat tayo mga kapatid. Tayo espesyal sa Kanya. Nang babago palalangin ang mundo, tayo'y naroon na sa kasipanan ng Diyos. Kapatid, di ba? Yan ang baunin niyo sa inyong mga kaisipan. Hindi masasayang ang pagdalo, ang paglilingkod natin ito sa Kanya. Dahil ito ang ginawa ng Diyos sa atin na tayo ay gawing tagapagmana ng Kanyang kaharian. Mga kapatid, napakalaki ng mamanahin natin. Hindi sa kaharian ito. Malamang mag-uumpisa tayo doon sa millennium, sa 1,000 years na paghahari ng Panginoon. But after that, ilalagay tayo sa bagong langit at bagong lupa.
Kaya mga kapatid, dito sa na makita kung bubulayan natin, bagamat ito'y ipinahayag, tingnan nyo, mag-share kayo. Ako nga, minsan na para akong nawawalan ng gana pag magsishare ako sa tao. Na, siyempre, hindi ko naman alam kung iyan ay binhi. Pero kailangan nating gawin ito. Tayo magpahayag, kung maaari, magturuan natin, magsalita tayo ng tungkol sa biyaya. Pero marami ayaw makinig. Ayaw tumanggap. Yan ang nangyayari. So doon natin makikilala ang sarili natin na tayo'y iba. Parang kapatid, magalak tayo. Dahil tayo ay tinanggap natin ng biyaya. Dahil ito'y kagustuhan ng Diyos. Alalahanin nyo, ang Panginoong Jesucristo nang siya'y mag-umpisa ng kanyang ministry, nang lapitan niya si San Pedro at sa iyong mga unang mga disipulo, meron bang sinabi si Jesucristo na maraming kondisyones? Hindi. Basta na lang tinawag na, Pedro, sumunod ka sa akin, gagawin kitang mangingisda sa tao. Walang maraming usapan. Yun ay predestination. Yun ay nakatalag kay Pedro na siya ay maging apostol. So, yun ang kapangyarihan. Yun ang kapangyarihan ng Diyos. Kahit iubos ko man, ipangaral sa iyo ang buong aklat ng Biblia, kung hindi ka nakatalaga na tumanggap ng biyaya, hindi ka tutugon. Naiintindihan niyo mga kapatid? Yun, hindi natin masisisi, hindi natin makukusyon ng Panginoon. Katulad ng Miyerkules na pinangaral sa atin ng ating mahal na pastor, siya ang magpapalyok. So wala tayong magagawa. Katulad ni Esau at saka ni Jacob. Hindi niya kinalugdan si Esau. Ang kinalug niya si Jacob. Pero si Jacob, yung mandaraya, yun eh. Kaya, meron nang nakatalaga ang Diyos. Sabi niya, tuloy natin, ito ay hindi sa pamamagitan ng ating makatuwirang mga nagawa, kundi dahil sa kanyang habag, kaya tayo ay naligtas. Yan mga kapatid. Unang nakatanggap natin, nakamtan natin ay kaligtasan. Dahil mayroong nakaambang kapahamakan. Spiritual. Niligtas niya tayo sa pamamagitan ng paghuhugas ng bagong kapanganakan at pagbabago sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, kailangan meron tayong pagdaanan muna kaharapin sa buhay. Kaya nga nagbabautismo sa tubig. Bagong kapanganakan. Dahil tayo ipinanganak sa laman. Sabi ng ating Panginoon Jesucristo, kausap niya si Nicodemo, ang pinanganak sa laman ay laman nga. Ang pinanganak sa tubig at Espiritu ay Espiritu nga. So, mayroong bagong kapanganakan. Kaya natutuwa ako. Masaya ako kay Sarah dahil kapon, kahit malabig yung dagat, ilinoblob siya dahil nabautismon siya. Yun ay biyaya na nakamtan ng ating kapatid. Sa matagal na panahon, within 4 years, sabi ko nga, nag-usap pa ni Brother Ryan kahapon. Ako, ibang-iba itong kapatid natin ito. Within 4 years, ito'y, bagong baga sa itinanim, ito'y matatag ang nito. Hindi katulad ng iba na mga 1 linggo, 1 buwan, tapos napabautismo. Maaring sabihin kong mahina ang pundasyon. Pero sa tagal na nagtiyaga ang ating kapatid, naroroon. Di ba? Pag mas matagal na ginagawa ang sa proseso, ang isang bagay, ito'y mas maganda. So, yan ang nakita ko sa kakapatid. Binabati ko ang ating kapatid. Lakpan natin ang ating kapatid. Yes, O Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Yun ang una. Nang tayo ay mabautismo sa tubig, yung sabi yung pag-uhugas. Diba? Kaya ang bautismo sa tubig ay kapatawaran ng kasalanan. Kung ikaw ay marumi, ikaw ay nahugasan. So hinugasan muna tayo, pinatawad tayo, kaya naging malinis tayo sa harapan ng Diyos. In verse 6, masaganang binuhos ng Panginoon sa atin ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Yan yung mga kapatid. Dito sa New Testament, ginamit ang salitang binuhos. Alin ba ang ibinuhos? Binuhos sa atin ang banal na Espiritu. Kung baga sa tubig, lahat tayo nabasa. Lahat tayo dinapuan. Diba? Kung bubusan ko kayo ng tubig ng isang balde, lahat kayo mababasa. Yan ang sinasabi namin pag nagsisharing kami, na ang banal na Espiritu ay merong ginagawang paggabay. Yun ang outward anointing. Inawit natin kanina dito, inihiling natin tayo ay puspusin, punuin ng banal na Espiritu. Kung hindi pa man ito nangyayari sa atin, pero pinahiran na tayo. Binuhusan na tayo. Lahat na tayo ng basa ng banal na Espiritu. Dahil mayroong purpose ang Diyos para bakit ibuhos sa atin ang banal na Espiritu. Mayroong kapangyarihan ng Diyos. Kaya nang tayo ay dapuan o mabasa ng tubig o yung banal na Espiritu, mayroong purpose ang Diyos. Mayroong kapangyarihan. Yun ang alam ko na ang bawat isa sa inyo, dahil sa bautismo sa tubig, doon nagsimula at doon naranasan natin ang pagbubuhos ng banal na Espiritu. Nakukuha niyo mga kapatid? Thank you, Jesus. Ginawa niya ito upang ang mga pinawalang sala. Kailan ba tayo pinawalang sala? Nung tayo ay bautismo sa tubig. Naugasan tayo ng ating mga kasalanan. Naugasan ng ating mga karumihan. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo maaaring maging kabahagi sa kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, palakpakan natin ang Panginoon. That's right. Amen. Kaya mga kapatid, minsan iniisip natin, parang minsan, ano ba ang bautismo sa tubig? Ito simpleng bagay na ginawa sa atin. Pero ito'y hatid. Ang hatid nito ay pagpapala. Hatid nito ay biyaya. Ito ay katwiran mula sa Diyos. Dahil sinabi ng Panginoon, nang siya lumapit kay Juan, nang magpapabautismo siya, sabi ni Juan sa kanya, ikaw nga ang dapat gumawa nito para sa akin, na magpapabautismo sa Jordan River. Ano sabi ng ating Panginoon sa Kristo? Hayaan mong gawin natin ito. Ganapin natin ito. Ito ang kalooban ng Diyos. So, yun ay kalooban ng Diyos. Yun ay katwiran mula sa Diyos. Kaya, nagawa nating humarap sa Diyos sa pamamagitan ng pagsuko ng ating sarili. Kaya mga kapatid, yung mga karumihan natin ay nilinis tayo at hinugasan tayo. Ang tinatamasa natin ngayon, biyaya ng Panginoon. Alam ko, nang bawat isa sa atin, nagkakamali pa rin, nagkakasala pa rin. Pero naririyan ang banal na Espiritu upang magtaguyod, magpatuloy na tayo pasakdalin. Dahil yan ang kalooban ng Panginoon. Wala tayong kakayanan, mga kapatid, na maging banal, kundi ang tanging Diyos lamang ang magagawa nito. Ang kanyang banal na Espiritu, kaya pinagkaloob niya, kaya ibinuhos niya ang banal na Espiritu upang itong magsagawa sa atin nito. Amen ba, mga kapatid? Sabi dito kaya itong ating
pamagat ng ating pagtatalakay ngayon. The hope of eternal life. Ang biyaya na tinanggap natin, yun ay ang pag-asa natin. Kaya ngayon, tumatayo tayo sa pananampalatayang ito dahil sa biyaya, dahil sa pag-ibig at kahabagan ng Diyos. Tinanggap na natin ang biyayang ito. At hindi ito mababago. Kaya sinasabi dito, ginawa niya ito upang ang mga pinawalang sala sa pamamagitan ng kanyang biyaya, tayo maaring maging kabahagi sa kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan. That being justified by His grace, we should be made hers according to the hope of eternal life. Asahan natin ito mga kapatid. Huwag tayo mag-aalinlangan sa ating mga kaisipan. Dahil ang mag-aalinlangan ay maaaring ito ang magpahamak sa atin. Sampalatayanan. Dahil ang pananampalataya, ang hindi lamang masasabi nating naniniwala. Maraming taong naniniwala. Dahil ang paniniwala ay isa itong sangkap o bahagi ng pananampalataya. Dahil ang pinakasangkap ng pananampalataya ay yung ginawa ng Diyos sa atin. Yung biyaya na pinagkulob sa atin. Yung lakas na ibibigay sa atin, yung pahid ng Espiritu Santo na binuhos sa atin, mga kapatid. Yun ang pananampalataya na tatayuan natin. Ang iba kasi hindi naiintindihan ng ibig sabihin ng pananampalataya. Ang pananampalataya, tayo ay susunod sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Nang tayo ay dapuan ng banal na Espiritu. Pero hintayin natin na ang full adoption, ang buong pagpupuspos ng banal na Espiritu, yun ang inihintay natin, mga kapatid. Amen ba, mga kapatid? Pero lahat ay makakaranas nito dahil ito ang pagpupuspos ng banal na Espiritu ay kabilang ito, kabahagi ito sa plano ng Diyos nang tanggapin natin ang biyaya. Naintindihan niyo, mga kapatid? Dahil sa biyaya na tinanggap natin, may kasiguraduhan tayo na pupuspusin tayo ng banal na Espiritu. Dahil ang pagpupuspos ng banal na Espiritu, yun ang full adoption. Total deliverance. Naalala niyo nang pumunta dito si Brother Kelvin? Hiniling ko magkaroon ako ng total deliverance. Pero ang total deliverance na ito, mangyayari ito ang Panginoon Jesucristo. Magkasagawa nito. Inuna muna sa atin na tumanggap tayo ng biyaya. At ang biyayang ito ay matatag. Inuulit-ulit ko ito para ito'y matanim ng gusto sa ating mga kaisipan. Na maaaring ang kaisipan ng bawat isa parang alon, pabago, nagwe-wave. Kailangan na maging matatag tayo sa ganitong paniwalaan natin ito. Magkaroon tayo ng kaliyuan. Ephesians chapter 1, verse 4. Bakit tayo tumanggap? Bakit tayo nilinis? Bakit tayo tumanggap ng biyaya? Bakit ibinuhos ang Espiritu Santo sa atin? In Ephesians chapter 1, sabi dito, bago likhain ang sanlibutan, pinili na tayo ng Diyos na mga mananampalataya kay Kristo. Pinili tayo upang tayo ay maging banal at walang kapintasan sa kanyang paningin. See? Ito ang purpose ng Diyos. Kaya tumanggap tayo ng biyaya, ano ang pinaka-plano ng Diyos? Maging banal. Gawin tayong banal. Dahil sa pag-ibig, itinalaga tayo ng Diyos upang ampunin bilang kanyang sariling mga anak. Ano, kapatid? 10 malagang bagay na ginawa ng Diyos at layunin ng Diyos. Pakita mo nga, kapatid, bago natin basahin, talakayin ito, pakikita ko. Gusto ko lang itong maging malinaw ng bawat isa. Yung 10 bagay. Unang-una,
bakit tayo tumanggap ng biyaya? Number one, ginawa ng Diyos sa atin. Pinili niya tayo, chosen before the foundation of the world. Predestinated as unto adoption of children by the Jesus Christ. May ginawa ang pagkukup-kup ang Panginoon. Ano pa? Parang tayo ay maging kapurihan sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya nga narito tayo nagtitipon upang papurihan natin ang Diyos. Ito ang plinanan ng Diyos sa atin. Ito ang mga gagawin natin. Ano pa? Tinubos tayo redemption through the pamamagitan ng Kanyang dugo. Ano pa? Pinasagana niya ang karunungan at kaalaman. Kung ako aalamin niyo ako, sino ako para magsalita dito sa likod ng pulpitang ito. Hindi ko pinanong maging ganito ako. Pero salamat sa Panginoon dahil tumanggap ako ng kaalaman. Tumanggap din ako ng karunungan. Ano pa? That in the dispensation of the fullness of times, they might gather together in one all things in Christ, which are in heaven and which are on earth. Ito ang magaganap. Pagkatapos na dumating ang Panginoong Jesucristo sa rapture, kukunin niya ang kanyang bride. Magsasama-sama ang mga tagalangit at yung mga inagaw niya dito. Alam niya ang agawin ng mga bride. Magsasama-sama na doon. At pagkatapos nito, sa mahabang talakayan, pag-aaral, tayo ilalagay sa bagong langit at bagong lupa. Alam niyo yan, mga kapatid, laging pinag-aaralan natin yan. At ano pa? To obtain an inheritance upang magmana. Ano ba mamanahin natin? Manahin ang kanyang kaharian. Siyempre, maghahari na ang Panginoon. Siyang King of Kings. Ano pa? That we should be to the praise of His glory. Maging kapurihan tayo ng Diyos. Ngayon mga kapatid, naranasan ko yan. Nais kong kwento patuto sa inyo. Nung bago pa lang ako, wala pa dito, wala pa kami. Hindi pa kami magkasama dito ng ating pastor. Nasa denomination church pa ako. Nagtitinda ako noon. Maraming kinakarap ng mga pagsubok, problema. Pag nagising ako kung medyo late na kasi pupunta ako sa palengke, dapat mauuna ako kasi ipaparking ko yung jeep, magdi-discard ako. Ano ang ginagawa ko? Nakaready na ako, nakasuot ako ng damit kong pangtinda. Babangon na lang ako. Wala nang kahit uminom ng tubig, din na. Start kagad ako ng jeep. Anong ginagawa ko? Habang bumabiyaya ko, nagpupuri ako sa Panginoon. Maawit ako sa Panginoon. Kasi pinupuri ko ang Diyos. Sana maintindihan niyo to. Na-experience ko to. Nagpupuri ako. Hindi ko na magawang lumuhod muna. Bago ako sumakay, bago ako umalis. Habang bumabiyahe ako, nagpupuri ako sa Panginoon. So, hindi naman ibig sabihin, bigyan mo muna ng oras yung pananalangin. Wala akong magagawa. Naipit na ako ng oras. So, kaya pa ako nang tumuloy. Gawin ko na lamang. And we were sealed with that Holy Spirit of promise. Bakit sinabi dito na pangako ng Espiritu Santo? Kasi darating tayo sa pagpupuno, pagpupuspos ng Banal na Espiritu. Pero sa kauna-unahan, muna? Tayo ay sinilyuhan muna. Yun yung binuhos. Nang ibuhos ang Espiritu Santo sa atin, lahat tayo dinapuan sa tubig, lahat tayo nabasa. Yun ang palatandaan. Yun ang silyo ng Espiritu Santo sa atin. Dahil meron yung kapangyarihan sa atin. Binubulay ko, sabi ko, iba ang pagpupuno, ang pagpupuspos, iba ang pahid, iba ang pagkabuhos. Sa unang-unang pagkakataon,
Kumbaga sa tubig binasa tayo ng Banal na Espiritu. So nakukuha niyo kapatid. Sabi dito, alisin mo na kapatid, umpisa tayo sa Ephesians chapter 1. Bago sabi dito, bago likiin ang sanlibutan, pinili na tayo ng Diyos ng mga mananampalataya. Kay Kristo, pinili niya tayo upang tayo maging banal at walang kapintasan sa kanyang paningin. Mahadlangan ba natin ng Diyos sa kanyang plano? Mahadlangan ba natin ang nais niya sa atin? Hindi wala tayong kakayanan para hadlangan natin ang Panginoon. Dahil ito ang ginusto niya, na gawin niya tayong karapat dapat maging banal sa kanyang harapan. Kukontra ka ba, Brother Billy? Wala kang kayanan para hadlangan ano ang plano ng Diyos. Dahil sa pag-ibig, itinilaga tayo ng Diyos upang ampunin bilang kanyang sariling mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo. Ginawa niya ito sapagkat nasiyan siyang gawin ang kanyang nais. Yan niyo mga kapatid. Ito ang inibig ng Diyos. Ito ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya walang sino man makakahadlang sa atin na magsabihin, ay, ayaw ko na. Gagawa't gagawa ang Panginoon para isakatuparan ang kanyang kalooban sa atin. Sabi dito, ang naging resulta ay napapurihan ng Diyos sa kanyang kamangamangang biyaya. Kusang loob niya itong ibinigay sa atin sa pamamagitan niyang ang pinamamahal na anak. Ayan mga kapatid. Kusang loob. Ito'y kagustuhan ng Diyos sa atin. Sa kabila ng lahat nating mga karumihan, kasalanan. Sa ano pang kalalagayan, hindi mainam o hindi mabuti sa paningin ng Diyos. Ano, sinabi niya? Kusang loob niya itong ibinigay sa atin. Ano ba ibinigay sa atin? Yung biyaya. Ang biyaya na may dulot ng pagpapala. Verse 7. Sapagkat sa kanyang pinakamamahal na anak, nagkaroon tayo ng katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang kapatawaran ng mga kasalanan, nagkaroon tayo nito dahil sa yaman ng kanyang biyaya. Tanya mga kapatid, biyaya at biyaya. Dahil sa biyaya, lubos tayong binago ng Diyos at lubos niya tayong babaguhin. Palakpan natin ang Panginoon. Ginawa niyang masagana ang kanyang biyaya para sa atin ng buong karunungan at kalaman. Ipinalam sa atin ng Diyos ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ito hiwaga sa iba. Hindi kaya nilang matanggap ang hiwaga nito. Pero ito'y hiwaga sa marami. Pero ito'y nahayag sa atin ang biyayang ito. Nakuha niyo mga kapatid? Ito'y kaignorantihan ng iba. Mayroong ginagawang kung anong pambubuli sa atin, hindi nila alam ang biyaya. Nakamtan natin ang biyaya ng Diyos. Amen ba? Thank you, Jesus. Sabi dito, kapag naganap na ang panahon para sa kanyang kalooban, ito ngayon ang magaganap. Sama-samang dadalhin ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa kay Kristo. So, hindi pala tayo mananatili dito. Alam natin yan. Pinili tayo kay Kristo at napagpasyan noon paman, before the creation of the world. Bago palalangin ng mundo, ito'y napagpasyan na. Kumbaga sa arkitekto, katulad ng anak ko arkitekto, nakaplano na ito. Ito'y may blueprint na ito. Itatayo na lamang ito. Isasakatuparan na lamang ito. Kumbaga sa
gumawa ng plano ng isang building, itatayo na lang ito. So mga kapatid, ano ba ang pundasyon na nakita sa atin? Ang ating pananampalataya. Hindi man ito makita ng literal na mata, ang tanging nakakita nito ang Diyos. Dahil yun ang selyo, ang banal na Espiritu na ibinuhos sa atin. Hindi ito nakikita ng literal na mata, pero nakikita ito ng Diyos sa atin. Amen ba, mga kapatid? Pinili tayo kay Kristo at napagpasan ng pamahalaan ito ay ayon sa kalooban ng gumawa ng lahat ng bagay sa pamamagitan ng layunin ng kanyang kalooban. Bulayin niyo itong maigi. Sabi dito, layunin. Ito'y nilayon ng Diyos. Nilayon ng Diyos, ginawa na ito ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang nais. Sa kabila ng lahat ng anumang ating katayuan. Kung marami ka, lilinisin ka. Kung hindi ka banal, gagawin kang banal. Makakahadlang ba ang bawat isa sa atin? Wala. Wala tayong kakayanan. Ang Diyos lamang ang makagawa-gawa nito sa atin. Kaya niya tayo pinili. Salamat sa Panginoon. Ginawa ito ng Diyos upang tayo mamuhay sa pagpuri. Yan nyo, mga kapatid. Ng kanyang kaluwalhatian. Tayo ang nauna sa nagkaroon ng tiwala kay Kristo. Ito'y pangangaral, pangungusap ni San Pablo doon sa Ephesian Church. Kung sila man ay nauna, tayo rin naman. Kung tayo man nasa sa panahong ito, nauna sila, hindi man tayo nauna sa kanila, parehas lang naman. Kung anong biyaya tinanggap nila, ganun din ang tinanggap natin. Parehong biyaya. Sabi dito, in verse 14, ang Espiritu ang katibayan ng ating pamana hanggang sa makamta ng pangako para ito sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. So, ito yung nilayan niyang 10 bagay. Na, bakit? Unang-una, ang Espiritu. Nang tanggapin natin ang Espiritu Santo, nang tayo ay pahira ng Espiritu Santo, ito ang ating palatandaan. Para ano? Ano ang pinaka-purpose ng Panginoon? Makamta ng pangako. Para ito sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Amen, mga kapatid. Yun ang kalooban ng Panginoon. Kaya tayo narito upang tayo ay magbigay papuri sa Kanya. Kaya nagagawa natin ito. Kaya panay tayo. Kaya dito, mga kapatid, minsan baguhin natin ating mga sarili kung tayo maawit sa Panginoon. Huwag tayong titingin sa ating katabi. Huwag kang madidistract. Kung maaaring gawin mo, meron kang kaseryosohan na maawit na nagpupuri sa Panginoon. Dahil ito ang hinahanap ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ito ang hinahanap ng Diyos. Ang matunay na mananambahan ay sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. So, kailangan tayong i-focus natin ang ating sarili pag tayo ay maawit o nagbibigay puri sa Panginoon. Amen, mga kapatid? Sabi dito ni San Pablo, hindi ako tumigil sa pagpapasalamat sa Diyos tungkol sa inyo at pagbangkit sa inyo sa aking mga pananalangin. Dahil ginamit si San Pablo na apostol doon sa pasimula noong panahon na yon. Pinapanalangin ko na ang Diyos na ating Panginoon sa Kristo, ang Ama ng kaluwalhatian, ay magbigay sa inyo ng spirito ng karunungan at kapahayagan ng kanyang kalaman. Pinapanalangin ko na ang mga mata ng inyong puso ay maliwanagan upang malaman niyo kung ano ang inaasahan ng ating pagkakatawag. Yan, ni-explain niya na. Kung ano ba pinakalayunin ng Diyos. Pinapanalangin ko na malaman ninyo ang yaman ng kaluwalhatian at ng kanyang pamana sa kanila na binukod sa Kanya. Tingnan niyo, mga kapatid.
Tayo ibinukod. Tayo ipinili. Ibinukod tayo sa mas marami pang mga tao. Sa panahon natin, itong kinabubuhay natin, napakarami na ng tao. Tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ay ibinukod. Pinagkaluban ng biyaya. Sa pamilya nyo na lang, mga kapatid. Halimbawa, meron ka mga kapatid. May magulang ka. Pero hindi makikita mo na ang pamilya mo na kung ikaw ay sulod doon na tumanggap ng biyaya sa mas maraming iba pa ang mga kapamilya mo ay hindi magawang tumugon o tumanggap ng biyaya. Napakapalad po ng tumanggap ng biyaya. Napakapalad po ng tinawag. Para gawin tayong tagapagpuri sa Panginoon. Sabi dito, ang kadakilangan ito ay ayon sa pagkilos sa kalakasan ng kanyang kapangyarihan. O sino nga hadlang? Sa pangyarihan ng Diyos. Wala tayong kakayanan para hadlangan ang kanyang kapangyarihan. Dahil ito ay kagustuhan, ito ay layunin, ito ay kalooban ng Diyos. Kaya ito ay binigay ang biyayang ito sa atin. Ito ang kapangyarihan na kumilos kay Kristo noong siya ay binuhay ng Diyos mula sa mga patay at pinaupo siya sa kanyang kanang kamay sa kalangitan. Pinaupo niya si Kristo ay pinakamataas sa lahat ng kapamalaan, kapangyarihan, pamunuan at bawat pangalan na pinangalanan. Tayo niyo mga kapatid. Pinangalanan. Binigyan tayo ng pagkakakilanlan. Ano ang bawang pagkakilala sa atin? Meron na tayong pangalan. Pero ano pa? Pinangalanan. Ano ba nga ang pinangalan sa atin? Mga Kristiyano. Nagpupuri sa Diyos. Tumutugon sa Diyos. Yun ang kalagay natin. Yun ang ating posisyon ngayon sa atin. Yan ang posisyon natin sa Panginoon. Nagbibigay puri sa Panginoon. Yun ang sinasabi dito na pamunuan at bawat pangalan na pinangalanan, yun ay pinaupo niya si Kristo hindi lamang sa panahon ito, kundi maging sa panahong darating. Pinailalim ng Diyos ang lahat sa panahon ni Kristo. Ginawa niya siyang ulo sa lahat ng mga iglesia. Sa lahat ng nasa iglesia. Tayo niyo mga kapatid. Ito'y iglesia ng Panginoon sa lugar na ito. At tayo ang nakapaloob. At tayo ang nilalaman ng iglesyang ito. Anong sabi dito? Pinailalim ng Diyos ang lahat sa paanan ni Kristo. Ginawa niya siyang ulo sa lahat ng nasa iglesia. Kaya bawat isa sa atin ay katawan ni Kristo. At ang ulo natin ngayon ay si Kristo. Kakahadlang ba ang bawat isa sa atin? Kung anong ginawa ng Diyos sa atin? Wala ang makakahadlang. Dahil ito ay ginusto niya. Ang iglesia na ito, sabi dito, ang iglesia ay kanyang katawan. Pinag-isa na lang tayo. Ang iglesia ay kanyang katawan at ang kapuspusan niya na pumupuno sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng kaparaanan. Kung hindi pa naman tayo napupuno ng banal na Espiritu, hintayin lamang natin ito. Dahil merong gagawin pagpupuno ang Panginoon sa atin. Pero pasalamat tayo dahil tayo ay may pahid ng banal na Espiritu sa ngayon. Amen ba? Palakpan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Papatuloy. Ngunit dapat kami laging magpasalamat sa Diyos para sa inyo mga kapatid na iniibig ng Panginoon sapagkat pinili kayo ng Diyos bilang unang bunga ng kaligtasan sa pagpapabanal ng Espiritu at paniniwala sa katotohanan. Ito ang dahilan kung bakit niya kayo tinawag sa pamamagitan ng ating Ebanghelyo upang matamo ang kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi na ako magpapalawig pag-i-elaborate ito. Babasa na lang ako. Alam ko, naiintindihan ito. Malaga yung una, naipaliwanag ko na ito. Sabi dito, sabi sa Ephesians chapter 2, verse 10,
Sapagkat tayo ay ginawa ng Diyos. Nilikha kay Kristo Isos. Tayo ay ginawa. Tayo ay nilalang. Tayo ay pinili bago palikhain ang mundo. Kasi meron nilayo ng Diyos para sa atin. Upang gumawa ng mabubuting gawa. Bakit sinabi itong upang gumawa tayo ng mabubuting gawa? Minsan nadako tayo doon sa mga masasamang gawa nung una. Pero, dahil sa kanyang nilayon, ang kagustuhan ng Diyos upang upang gumawa ng mabuting gawa, ito ang mga gawa na matagal na binalak ng Diyos para sa atin upang makalakad tayo sa mga ito. So ngayon, lumalakad tayo ayon sa pananampalataya. Salamat sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos na parehong kumikilos sa inyo upang naisin at gawin ninyo ang pinagagawa niya alang-alang sa kanyang ikasisya. Yeah. Wala tayong kakayanan na kumilos tayo sa sarili nating kakayanan o sarili nating pagkilos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos para sa atin. Amen ba, kapatid? Diyos pa rin ang kumikilos sa atin. Diyos pa rin ang nagpapagalaw sa atin. Diyos pa rin ang nagbibigay lakas sa atin upang tumayo sa pananampalatayang ito. Upang lumakad sa daan tungo sa buhay na walang hanggan. Amen ba, kapatid? Ito yung confirmation. Pagkukumpirma para hindi mawalan ng para magkaroon ng kaaliwan ng bawat isa. Kaya sabi dito, kaya hinihikayat ko kayo mga kapatid, alang-alang sa habag ng Diyos na ialay ninyo ang inyong mga katawan na isang buhay na alay. Banal, katanggap-tanggap sa Diyos. Ito ang inyong nararapat na paglilingkod. Hindi ko na ito paliliwanag na mahaba. Huwag kayong umayon sa mundong ito, ngunit mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ninyong pag-iisip. Gawin ninyo ito upang malaman ninyo kung ano ang mabuti, katanggap-tanggap at ganam na kalooban ng Diyos. Naroon pa rin. Nais pa rin ng Diyos na tayo ay gumawa. Huwag magmakupad, huwag maging tamad. Dahil ang Diyos pa rin ang maaalalay sa atin. Siya ang kikilos para sa atin. May mga kapatid, yamang napawalang sala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Dahil sa biyaya natin, nanggap natin, ano nararamdaman natin? Nararanasan natin? Kapayapaan. Meron tayong kasiguraduhan. Sa pamamagitan niya, nagkaroon din tayo ng daan sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito. Na kung saan tayo ay tumatayo, nagagalak tayo sa pananalig na binibigay sa atin ng Diyos para sa hinaharap. Ano yung hinaharap? Alam na natin ito. Ang pananalig na makikibahagi tayo sa kaluwalhatian ng Diyos. Makikibahagi pala tayo sa kaluwalhatian. Ano ba ang kaluwalhatian? Ano ba ibig ng kaluwalhatian? Ang Panginoon sa Kristo, nang siya ay pumunta dito sa babaw ng lupa, inubad niya ang kanyang kaluwalhatian bilang Diyos. Bilang naging tao. Pero ibinalik siya sa dating kalalagayan. Siya ay muling niluwalhati. At tayo, makikibahagi tayo sa kaluwalhatian ng Panginoon sa Kristo. From mortal to immortal. Hindi lamang ito, ngunit nagagalit din tayo sa ating mga pagdurusa. Alam natin na ang pagdurusa ay nagbubunga ng pagtitiis. Mga kapatid, minsan, nagagalak ba tayo? Natutuwa ba tayo? Hindi ba't nalulungkot tayo pag meron tayong nararamdaman sakit sa ating katawan? O ano pang bagay na naranasan natin na ibibigay hirap sa atin? Pero ano sabi dito? Nagagalak din tayo. Bakit tayo nagagalak? Pag naiisip natin ang biyaya na tinanggap natin, ito ay ang pag-asa natin
Dahil ang katawang ito, kung magkaroon man ito minsan, naranasan natin ng kakasakit tayo, hindi ba? Nalulungkot tayo. Pero sinasabi dito na kailangan meron tayong minsan maranasan ang mga pagtitiis na to. Kaya wag po tayo magreklamo kung ano man ang kalagayan natin sa buhay. Dahil ang alam ko lang na hindi nakaranas ng pagtitiis nung una, si Adan at si Eva nung nandun sila sa Garden of Eden. Kaya lang nung nahulog sila sa kasalanan, nadaya sila ng kaaway ni Satanas, doon nagsimula. Nang tumanggap sila ng sumpa, doon sila nagsimula ng hirap. At ito'y nagpapatuloy hanggang sa ating panahon. Pero dahil sa biyaya, yun. Wag natin itong bigyan ng puwang sa ating kaisipan ng mga pagtitiis nito. Salip tayo ay ilagay natin sa kaisipan ang biyaya na tinanggap natin. Hindi mabibigo ang pananalig nito dahil ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang ibinigay sa atin. So, nang ibuhos ng Panginoon, ng Diyos ang banal na Espiritu na siya ginawa niya ito upang ang mga paniwalang sala ay bakit nandito tayo? Nagalaw. Balik. Philippians na tayo. Ay, Romans 5:2. Romans 5:2 tayo. Sa pamamakit niya, nagkaroon din tayo ng daan sa pamamakit ng pananampalataya sa biyang ito na kung saan tayo ay tumatayo. Doon mo na lang sa kuhan na nagagalaw kasi. Romans 5 na lang. Yamang napawalang sala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Sa pamamagitan na nagkaroon din tayo ng daan sa pamamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito. Ang pagtitiis ay nagbubungo ng pag-asang ayon at ang pag-asang ayon sa nagbubungo ng katiyakan para sa inarap. Hindi mabibigo ang pananalig na ito dahil ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu na siyang binigay sa atin. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay nito upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Sa mundo, kayo ay mayroong mga kabalisahan. Sino bang walang kabalisahan? No, problem tayo. Matataas na nga mga sweldo nyo. Nagkakaroon pa kami ng problema. Nababalisa pa rin kayo. Ako, meron akong tindahan. Minsan, dinihip nyo. Malaki ang kinikita ko. Nung isang araw, benta ko maghapon, 100 lang. 30 pond lang ang nabil sa akin. Pero pinagtitiisan ko yun. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay nito upang magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin sa mundo. Kayo ay mayroong mga kabalisan, subalit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang mundo nang gawin ng Panginoong Kristo na siya ay mapako sa krus. Napagtagumpayan niya na. Napagtagumpayan niya na. Ang mga kabalisang ito ay ito sa kasaganaan dahil sa biyaya na tinanggap natin sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo nyo, minsan tayo ganon. Laging namang problema. Okay. Pagkatapos, mag-extend ako ng 10 minutes. Sinabi ko na sa kaya kaya may 20 minutes pa ako. Pagkatapos niya matanggap ang utos na ito, pinasok sila ng bantay ng makulong si San Pablo at si Silas. Dahil sa paglilingkod sa Panginoon Kristo. Hindi ko na uumpisahan doon sa istorya.
Dito lamang sa Acts chapter 16 verse 24. San Pablo na tinawag ng Panginoon bilang apostol ng mga Hintil. Pagkatapos niya matanggap ang utos nito, pinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at kinadina ang kanyang mga paa sa pagitan ng dalawang mabigat na kahoy. Tayo nyo. Dahil sa paglilingkod, dahil sa sila ay pinili ng Panginoon. Sabi pa ng Panginoon sa Kristo, kay San Pablo, kay Ananias, sabi niya, siya hinirang. Biglang may malakas na lindol. Kaya't ang mga pundasyon ng bilangguan ay nayanig at agad nagbukas ang lahat ng mga pintuan at nakalas ang kadena ng bawat isa. Sapagkat itinuturing ko na ang mga pagdurusa sa panahong ito ay hindi karapat-dapat nihalin tulad sa kaluwalhatian na mahayag sa atin. Kaya mga kapatid, sa kabila ng mga naranasan ni San Pablo bilang isang apostol o tinawag na kapareho din natin tinawag ng Panginoon. Sila ay nakaranas ng ganitong karanasan. Nabilang ko. Pero nagkaroon ng supernatural na pangyayari. O nagkaroon ng katugunan ng Diyos. Paano nila nagawa ito? Bakit nakalas ito? Meron silang ginawa. Pakita natin. Habang sila ay nasa loob ng bilangguan, sila ay nagdasal, sila ay nanalangin. At ano pa? Sila ay umawit, nagpuri sa Panginoon. Hindi ko lang nailagay dito. Pakita mo nga, bago sila nang sila ay umawit ng himno, kapatid, kasi nalagpasan ito na wala ko dito na record. Ito pala, Acts 16:25. Nang maghahating gabi na sina Pablo at Silas ay nanalangin at umaawit na mga himno sa Diyos at nakikinig ang ibang bilanggo sa kanila. Habang sila ay nakakulong sa bilangguan, ano ginawa nila? Nanalangin. At ano pa? Sila ay umawit, nagpuri sa Diyos. Sa kabila lang lahat ng nararanasan nilang hirap. Anong nangyari? Anong naging katugunan ng Diyos sa kanila? Biglang may malakas na lindol at nakalas at sila'y nakalaya. Ano ba ang pinapayag sa atin nito? Pag nagagawa pala natin ito na mapapurihan natin ang Diyos. Ako naranasin ko dito sa pamilya ko, mga kapatid. Bago nag-umpisa ang iglesyang ito, tinawag ko ang aking mga anak sa sala. Mag-uumpisa tayo ngayon, sabi ko, na umawit sa Panginoon at tayo mananalangin. Kaya, ang pagpupuri hindi lamang dito ginagawa sa bahay-sambahan na ito. Kung maaari sana mga kapatid, magawa natin ito sa ating mga pamilya, sa bahay. Magkaisa kayo na tuwing na gawin ninyo ito na sama-sama kayo nagpupuri, nananalangin sa Panginoon. At meron itong katugunan. Meron itong kasiguraduhan. Sa mag-asawa, huwag kayo magkahiyaan. Dahil ang asawa ko, tanongin nyo. Hindi man yan umawit, ako umaawit. Kanina umaga, pagkagising ko, ayun, umaawit ako sa Panginoon. Give thanks to the graceful heart. Thanks. Give thanks to the Holy One. Yun ang lagi kong ginagawa. Pupuri ako sa Panginoon. Kabila lang lahat na ano man naranasan ko. Hindi ko malimutan yun. Parang kinaugalian ko na. Naging gawain ko na sa sarili ko ang umawit. Sana gawin ninyo ito mga kapatid. Mamaya, awit tayo. Siguraduhin nyo, huwag kayong titingin sa iba. Huwag kayong mandidisal sa iba. Makinig kayo mga minamahal kong kapatid. Dito tayo magtatapos.
Hindi ba pinili ng Diyos ang mga mahihirap sa mundong ito? Upang maging mayaman sa pananampalataya at manahin ang kaharian na ipinako sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Tayo ay tagapagmana ng Kanyang kaharian. Mahirap man tayo, salat tayo sa yaman sa pananalapi, pero mayaman tayo sa pananampalataya. Palakpan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Awit tayo, mga kapatid. Yun ang pag-asa. Hindi kumpleto ang pagtayo ko pag hindi umawit. Mga backup singers, tulungan niyo ako. Gusto yun talaga ang ko. Gusto ko laging umaawit ako sa Panginoon. Pag hindi ako umawit ngayon, baka sa susunod, hindi na ako tatayo. Pag pinagbawalan niya akong umawit. Gusto ko, aawit tayo. Sabay-sabay tayo. Tumayo ang lahat. I-focus ang ating mga kaisipan. Sincere tayong aawit. Magbibigay kapurihan sa Diyos. Dahil ito ang ginawang pagtawag ng Diyos sa atin. Ang mapapurihan natin siya. Hindi ba? Palakpan natin ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. Nais ka namin awitan, Panginoon. Aming inaalay sa iyo ang aming mga sarili sa magitan ng awiting ito po, Panginoon. Dili ko ikaw ang pag-asa ng aming pananampalataya. Paano tinanggap namin ang biyayang ito, Diyos? Meron kaming kapayapaan sa aming puso. Thank you, Jesus. Hallelujah. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Yes, Lord. Then through the darkness, your loving kindness turned through the shadows of my soul. The work is finished, the end is sweetened. Jesus Christ, my weary. Yes, O Lord, hallelujah. You are our hope.